Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Itong nangyaring drama na unprecedented nga po dyan sa Senado ay hindi dapat yan pinalalagpas. At hindi lang po tayo ang may sabi niyan. Dahil ilan sa mga abogado, mga kritiko, mga analyst, yung may mga sari-sariling programa ay talagang dapat may managot para hindi na maulit. Kasi nangyayari niyan mga ka-Wonder, yung dapat na ma-preserve yung sanctity man yan kung sagrado yung lugar, no? Yung integrity kung dapat talagang ibigay o talagang para dyan, no? Nawawala. So anong dapat gawin? So yung mga bagay na parang kinauugalian na ang tingin ay parang lilipas din yan o makakalusot din yan, dapat tigilan na natin yung mga ganyan lumang pamamaraan. Kaya nga dito sa isang presidente ng Integrated Bar of the Philippines, no, na si Attorney Rico Domingo, ay nanawagan siya mga ka-Wonder. Yan pong pag-uusapan natin. Nanawagan siya sa Ombudsman at sa Pangulong Marcos. Bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. I-click nyo lang po or i-tick nyo yung subscribe button, lalabas po yung bell icon at piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So balik tayo mga ka-Wonder sa request na dapat bang suspindihin, yan ang mga tanong ng Ombudsman. Itong mga senador hindi lahat. Kasi nadadama yung iba at pinupoint out nga nila, sinasabi pa nila na may kinalaman daw itong bagong minority. No? At kung ano nung paraan, may mga padrama-drama na. So, sila ay dapat panagutin mga ka-Wonder dyan sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. So, alam natin umiikot yan na dapat itong mga opisyal ng gobyerno na dapat panagutin sa ilalim ng batas. Yan ang sabi nitong si dating IBP President, Integrated Bar of the Philippines, Attorney Rico Domingo. Yung may mga participation, mga ka-Wonder, no? Doon sa pagkawala. Sabihin na lang natin pagkawala. Natatawa nga si yung pare, nawawala daw, walang CCTV. May CCTV nakita, pero wala raw nakakaalam. Na kumbaga nagtanong pa si Senator Alan, tinanong niya, wala na raw si Bato. Hindi mo alam tuloy kung nagsasabi ng totoo o humahaba ng ilong. Nagdududa ka na rin. Dahil doon sa mga sinasabi rin sa kanya ng mga kapwa niya dating senador, at yung mga nakakakilala sa kanya, mga ka-Wonder. At binanggit din, mga ka-Wonder, ni IVP President, yung dating IVP President, itong batas na tinatawag na Ombudsman Act o yung Republic Act number 6770. At binanggit niya rin, mga ka-Wonder, itong Presidential Decree. Itong Presidential Decree 1829 o yung sinasabing mas kilala sa obstruction of justice, mga ka-Wonder. So, yan po yung ating pag-uusapan. So, sabi niya nga, mga ka-Wonder, bilang mahalagang punto sa ating talakayan, ano ang papel ng Ombudsman? Alam natin na Ombudsman, yan ang watchdog, bantay sa mga tiwali ng mga nakapwesto sa gobyerno, no? Dahil may kapangyarihan ng Ombudsman mag-imbestiga, magsampa ng kaso, no? Laban sa mga public officials. At maari din, mga ka-Wonder, siyang magsuspindi. Kaya niyang isuspindi itong mga opisyal habang may investigasyon. Dapat ganun, mga ka-Wonder, no? Dapat ganun. Kagaya nitong, although itong case ni Bato is mahirap pag-isipan, mahirap desisyonan dahil ito'y international case, mga ka-Wonder, no? Although locally made, pero pumasok sa ICC at pinapadala nga doon. At bukod sa maaring magsuspindi itong si Ombudsman Boying, ang layunin din, mga ka-Wonder, no, itong kawawang nangyayari sa Senado, ay mapanatili ang integridad ng proseso at maiwasan ang panghihimasok sa investigasyon. Kasi habang nakaupo yan, mga yan, manghihimasok yan. Look at what PBBM did to his cousin, itong si Romualdez. Hindi ba bumaba sa pwesto? Hindi tumakas ng bansa, di ba? Humarap. Pero ngayon, mukhang pinaniniwalaan siyang implicated, mga ka-Wonder. At ang tanong, dapat bang suspindihin itong mga senador? Meron na ba sa history natin na nangyari yan?
na nasuspinde? Na hindi ko alam kung meron na, no? Na sinuspindi. Meron dinakip, hinuli. O diyan sa Congress merong sinuspindi. Ito sila Kiko. Di ba? Mga sinuspindi yan. Meron. I don't know kung meron case na ganyan sa Senado. Kasi mga ka-wonder, may mga argumento na, no, pabor. Kaya natin, pabor tayo. Dahil wala tayong ini-exempt. Sabi nga, walang ini-excuse ang law. Ang law is above everybody. At wala yung kinikilingan, kaya nga nakapikit si Lady Justice, mga ka-wonder. Kahit senador ka pa. So, upang matiyak, mga ka-wonder, ang pagiging patas at malinis na investigasyon, dapat pabor tayo sa suspension. Isa pa, para maiwasan ang paggamit ng impluwensya. Siyempre, kampi-kampi yan, black-black na nga yan, barka-barkadahan. Pagkalabas niyan, may mga barkada pa yan, may mga connection pa yan, may mga ties yan. Hindi natin maikakaida. Of course, baka may lumabas dyan, hihingi ng pabor. No? Kaya habang may kaso, mga ka-wonder, dapat nakasuspend. At gano'n na rin, habang nakasuspend ka, yung sahod mo, suspendido rin. Hindi yung tuloy-tuloy kang sumasahod. At ipakita rin dito, mga ka-wonder, na walang sino man ang mas mataas sa batas, gaya ng sinabi natin. No one is above the law. At dapat pairali niyan, strict compliance, hindi lang yung sinasabi, pero sa nakikita natin, mukhang hindi naman totoo, mga ka-wonder. No? Yung mga dapat makulong, mukhang nahihilot, nakakatakas, yung nakakulong na dapat walang piyansa, nakakalabas. Di ba? Bakit ganun? Kaya kung gusto natin tulungan yung ating bansa, dapat tayong mga mamayan, maging watchdog tayo, bombahin natin yung mga pinaupo natin sa pwesto. At yung mga argumento, mga ka-wonder, laban sa suspensyon, yung mga ayaw na suspindihin, kailangan mo na raw may sapat na ebidensya. O tama naman. No? Pag may nakita kasi, ang mga abogado, eksperto naman sila dyan. Yung mga nakaupo, may mga parameters sila dyan para ikaw ay suspindihin na. No? At habang iniimbestigahan ka. Kasi baka mamaya, siyempre, iniimbestigahan pa lang. Mamaya yung ebidensya, nahihilot mo na. No? Dapat ikaw ay wala na para hindi ka na maka-impluwensya. No? Sabi nila, itong mga against, dapat daw may ebidensya bago magpatupad ng suspensyon. At isa pa, maaari daw, mga ka-wonder, na makita ito bilang politically motivated. Yan naman laging sinasanggalang. Kapag ginaganyan, naku, pinupolitika lang ako. Naku, may halong politika, gaya nitong si Sara. Pag takbo niya, malakas daw. Dahil daw malakas siya, political attack daw. Yun ang laging gasgas na generic term para depensa ng sarili. No? Politically motivated daw. Kulang ang batayan. Ano pa? Ang Senado ay isang independent institution. Totoo po. No, kaya sensitibo raw ang usapin. Pero alam natin na hindi sila absolute sa kanilang kapangyarihan. Yung 3 branches of government, may sarili-sarili sila. Pero kagaya ng presidente, hindi absolute. No? May mga bagay dyan na hindi niya kontrolado. At ito'y hawak ng Supreme Court at hawak ng Legislative. Ganon din dito, mga ka-wonder, na dapat sumailalim sila ayon sa isinasaad ng Constitution. At dapat yung mga mapanagot dito na dapat mapanagot sa ginawa nila, sa nakita, sa tinimbang, no, sa narinig, sa mga ebidensya, ayon sa rule of law dapat managot itong mga ka-wonder. Ang lahat ng opisyal, no, kahit ordinaryong mamamayan man yan, nakasagbuat dyan, ay dapat sumunod sa batas. At kahit hindi kasabwat, kahit sa kalsada tayo, saan man tayo, meron tayong batas na sinusunod at dapat tayo sumunod. No, hindi dapat pairalin, mga ka-wonder, yung mga personal na connection. Yung mga luma na mga connection. Ako bahala sa'yo, tinulungan kita. Pero ikaw na bahala sa akin. Yung mga ganyan, yung mga connection. At kapangyarihan, dapat walang ganyan. No, ito nga, napupulaan nga na may mga basher si PBBM. Na itong si Ping Lacson, may basher din. Dahil daw hindi inimbestigahan si Romualdez. May mga ganun silang sinisilip. No? Kung may ebidensya ang partisipasyon sa krimen, dapat dumaan sa legal na proseso. Yan yung mga kanilang mga dahilan kung bakit hindi sila sang-ayon. Ngayon, ang tanong, mga ka-wonder, itong tanong. I don't know kung unprecedented ito. Maari bang kasuhan ang mga senador? Para sa akin, sa tingin ko, oo. No? Ano man yung dahilan? Kasi immune sila, meron silang immunity. Hindi rin sila pwedeng ma-impeach dahil hindi naman sila impeachable. Pero, bagamat hindi sila impeachable officers, mga ka-wonder, ang mga senador ay maaari silang maharap. Saan? Sa mga criminal at saka administrative cases.
dalawa po ang pwede nilang harapin. Kagaya nitong nangyari kay Joel, ano? Dalawa, isang administratibo at isang kriminal dahil sa kanyang kinasasangkutan diyan sa anomaliyang flood control project, ano? Pero parang ito'y hindi natin alam na ito'y nananatiling tahimik, parang misteryoso. Ano ba? Pairali naman natin yung ating batas kung gusto natin irespeto ng tao. Itong mga nakanunungkulan dyan, paano mang branch dyan. At lalong-lalo na dapat pinipilit ng Pangulo, no? Kasi siya yung chief executive, na kapag may nakita niyang hindi na pinaiiral yung batas, no? Nakalagay naman sa Constitution yan. Yun ang dapat, siya na mismo, pag nakita niyang hindi pinapatupad, kahit mismo yung Supreme Court parang hindi na rin, dapat kumikilos na siya bilang chief executive at to make sure na umiiral ang batas, mga ka-wonder. At yung sinasabi rito, mga ka-wonder, no, na aside from administrative cases at criminal, na maaring ikaso sa mga senador na may atraso, maaring gamitin din itong sinasabing Republic Act 6770 bilang legal na batayan ng ombudsman. Kinikilalang ombudsman bilang batayan ng ombudsman. Ang kaso, mga ka-wonder, ay dapat suportado. Of course, then again, nasa proseso ng sapat na ebidensya at due process of law. At yung isa pa, mga ka-wonder, itong kaugnayan sa impeachment na sinabi nga ni Attorney, ang pangalan to, Moreno, no? Panoorin muna natin, mga ka-wonder, itong video na sinasabi ni Attorney Domingo, panoorin natin, maikli lang ito, mga ka-wonder. Ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang ombudsman na suspindihin na rin ang mga responsable sa pagkawala sa Senado ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Domingo, kung pagbabasehan ang rule of law, dapat tinutugis na ng ombudsman ang ilang senador na dawit sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Tanging sa paraang ito lamang anya magiging maayos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin si Domingo na dapat magmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na ipaaresto si Senator De La Rosa. Porsigihin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is yung ating, meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16, 1981 on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no? Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na hindi wala yan. Hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-aklas ni Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at dapat patasan na po ng criminal cases against these people. So yun, mga ka-wonder, no, sa pagkakabanggit ni Atty. Domingo, hindi lang yung pagtakas, mga ka-wonder, ang sinasabi niya. So lumalabas din pati yung pagpunta ni Bato. Kasi he is believed to be a fugitive from justice. And then pinapunta mo para lang makaboto, no? At nakatakas pa na parang nagmaang-maanga na hindi alam. So yan yung sinasabi ni Atty. Domingo rito na dating presidente ng Integrated Bar. Na sinabi niya nga gamitin itong article number 6770 na batayan ng ombudsman bilang kapangyarihan niya under his charter na pwede niyang suspindihin itong mga involved na mga senador. Siguro hindi lang si Alan Cayetano, hindi lang si Robin, na talagang kitang-kita pa tong si Robin na kasama, sumakay dun sa Fortuner niya at sumibat. No, at pati yung iba na nagnanahimik at nagdadrama-drama na rin. At balik nga tayo dyan, mga ka-wonder, sa sinasabing ano bang kaugnayan na sinasabi ni attorney, no? Para daw matanggal na yan, mga yan, masuspindi, para daw maging maayos yung daloy ng impeachment process ni Sara Duterte, mga ka-wonder. Dahil ayon sa pahayag, mga ka-wonder, mahalaga umano ang paghabol doon sa mga responsible na mga senators upang maging maayos, mga ka-wonder, at credible. Hindi yung nagiging laro-laro. Itong pag-agaw nga nila, nagulat nga si Tito Sen, itong Rigodon, itong biglaang pag-agaw
Bakit? Anong dahilan? Alam naman natin, wag na tayong magmaang-maangan. Yung iba dyan, tinanong, ito ulit-ulitin natin na in-interview si Senator Risa. Sabi naman ni Senator Alan, it has nothing to do with the impeachment process naman ni Sara. Oh, come on. Yan na naman tayo eh. Sabi nga ni Attorney Kapunan for the 6th time na kino-quote ko siya, no? Do you believe him? Parang ano ba tayo, nagpapanaib-naiba na naman tayo eh. Alam naman natin na hindi yun totoo. Kasi bakit nila grinab? Diba? At what are they known for? Diba ang tawag sa kanila, DDS senators? Diba? Ang tawag nga ni Trillanes, talagang para talaga kay Sara itong ginagawa nila ni Cayetano. No? At isa pa mga ka-wonder, dapat mahalagang tandaan mga ka-wonder na ang pag-aresto ay dapat manggaling sa wastong proseso ng batas at hindi lamang political pressure. Kaya nga ito dumapi na pa-imbestigahan ng ombudsman at suspindihin muna habang iniimbestigahan, no, para hindi masabing political pressure dahil nga nakaantabay sila at ginawa nila yan, paniniwala ng halos ng buong taong bayan, para dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. No? Kaya mga ka-wonder, may mga tanong dito. At itong sinabi ni Attorney Domingo, at itong dagdag pa ni Attorney Domingo nung kinote niya itong tinawagan niya ang Pangulo na dapat daw siya na mismo ang kumilos. Nanawagan siya na para arestuhin na itong si Bato. Kasi medyo inaantay ng Pangulo itong TRO na ilalabas ng Supreme Court. Kaya nag-order din siya na wag muna arestuhin dahil wala rin siyang order. In fact, mga ka-wonder, sabi ng iba, no, may kapangyarihan naman ng Pangulo na ipaaresto si Bato kahit wala siyang hingiin na TRO. Bagamat, meron tayong counter dyan na local law dito sa ating batas dito sa Pilipinas na dadaan sa proseso sa local court. Maaring yun din ang tinitignan ng Pangulo na nirespeto niya itong Supreme Court. Pero yun nga, na-deny yung kanyang TRO at siya nga ay dapat nang sabihin ng Pangulo. Ito ay hindi nalingid. Nagsalita na po ang Pangulo. Help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. At balik nga tayo dyan mga ka-wonder dito sa Presidential Decree 1829. Ito yung tinasabing obstruction of justice. Na ayon dyan sa decree na ang batas laban sa obstruction of justice o paghadlang dun sa inaaresto at pag-usig sa isang akusado na katulad ni Senator Bato de la Rosa. Sakop ng batas, no, ang pagtatago at pagtulong makatakas ng isang taong hinahanap ng batas. Napasok nga itong ginawa ni Senator Robin at nanganganib nga siya dyan na masuspinde, makasuhan. No? At isa pa, yung pagkakait o pagtatago ng ebidensya. Yung sinabi ni Jinggoy, narinig nyo naman yun mga ka-wonder. Itago nyo yung CCTV. Itago nyo yung CCTV. Talaga naman, nung naalala ko dyan sa Unity, dyan sa Philippine Arena, lumapit dyan at nag-i-explain pa. At yun, nabola na naman tayo. Mio, binoto na naman, eto na naman siya. At pagharang at pagpapabagal sa investigasyon at pag-aaresto. Yan mga pag-delay-delay na yan, no? At pagharang-harang na sinasabing ginagawang kanlungan yung Senado, nagiging city of refuge, yan ay bahagi nitong 1829 na presidential decree. At dapat, tama yung sinasabi ni Attorney Domingo. At kung mapatunayan, yung mga senador na yan o opisyal na tumulong, kasama ito si Aplasca na siya nauna na tumutulong sa pagtatago at nagbigay ng proteksyon at sadyang humadlang sa pag-aresto kay Bato. Kaya itong isang guard na to na hinaharangan nila yung NBI, kaya nga tuloy, nasaktan siya. Pero yung pagkakasakit sa kanya na sinensationalize pa, nangyari yung tama sa kanya dahil nauntog siya at hindi naman siya sinuntok o sinaktan. No? At yan nga, maaari talaga silang kasuhan mga ka-wonder.
balik tayo rin sa law, that no one is above the law, na hindi maaring pagiging senador mo, hadlangan ka sa masampahan ka ng kriminal at administratibo. So maaring magsagawa ang investigasyon, again, ang ombudsman at DOJ, mga ka-wonder, kung may sapat na ebidensya. No? Pero, then again, dahil tayo ay sumusunod sa batas, gaya ng hindi binigay ni Digong dito sa mga na-extrajud niya. Itong sinasabi nating due process, and then presumption of innocence, at yung patas na investigasyon bago maglabas ng pananagutan. Kaya ang sentro ng usapin natin, mga ka-wonder, kung may pananagutan ba itong mga opisyal, itong mga senador, at ayon nga rito kay Atty. Domingo, dapat nga suspindihin at nananawagan na arestuhin na si Bato. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong panawagan ng IBP sa ombudsman na suspindihin at kasuhang administratibo o kriminal kung pupwede, at dito sa DOJ. Panawagan din kay Pangulong Marcos na ipaaresto na, which is nagsalita na nga ang ating Pangulo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.